Hello guys, once again, I am Sir Jerlan and today is i-discuss ko sa inyo ngayon kung paano mag-design or yung simple design sa inyong web application ngayon. Okay, so first topic natin today is i-cover up ko muna yung bleeding edge. Pero hindi man talaga siyang bleeding edge. Bleeding edge lang siya kasi medyo talagang codings yung pagdi-design. Mano-mano nating i-code yung mga designs na gusto nating mag-appear o mangyari dun sa ating ginagawang web application. Okay, so reminder lang, this video, bago nyo panoorin is kailangan nakapaggawa na kayo ng Gmail, GitHub, tsaka ng Cloud9 na account. So, panoorin nyo na lang doon sa previous video ko na ginawa yesterday. Tuloy kanina lang madaling araw. So, nandun lang yan sa ating group page. Panoorin nyo muna yon. Then, mag-proceed na lang kayo dito pag tapos na. Pag okay na kayo. Okay, so pag na-perform niyo na 'yon, pag nagawa niyo na yung pinagagawa ko dun sa inyo sa aking previous video, so pwede na kayong mag-proceed dito and pwede niyo ulit i-pause pagka medyo nabibilisan kayo. Pause niyo lang yung video para masundan ninyo yung mga codes na nilalagay ko. So ngayon magka-copy paste na lang ako ng codes para mabilis lang yung ating maging presentation. Hindi ko na mamano-mano yung susulat yung iba. So yung iba mano-mano pa rin, yung iba is ka-copy paste na lang natin. Okay, so kung mapapansin niyo meron pa rin tayong dalawang browsers, si Google Chrome at saka si Firefox. On the right side, left side is Google Chrome. So ito is based dun sa ating presentation na ginawa yesterday or yung previous na yung pinakahuli kong ginawa. Because dun sa previous kong ginawang presentation or video tutorial is gumawa ako ng dalawang account sabay so kinover up ko yung paggagawa ng Gmail, GitHub at saka ng Cloud9 account. So, ginawa kong example is yung scenario natin ngayon or yung situation natin ngayon sa subject na kung saan meron tayong groupings na for every group, we have two members. So, yun ang ginawa kong example scenario or situation ngayon. So, ngayon, we have group 20. So, assuming group 20 ito, na kung saan ang members ng group 20 ay on the left side is si Florante de la Cruz. Oops. Ang ginagamit niya is Chrome. And on the left side, or right side, sorry, is si Laura de la Cruz. Na ginagamit niya is Firefox. Okay. So, for the purpose na makita ninyo na kapag nagko-coding si Florante, dito ako kay Florante ngayon magko-codings, is nakikita din ni Laura. Or si Laura nag-e-edit or nagdadagdag ng files, nakikita din agad ni Florante. Okay, meron tayo ditong menu na collaborate sa right side or right panel or right navigation na kung saan pwede nyo makita yung inyong members kung naka-online ba sila. Okay, so now, let's begin with our index.php. So ngayon, the bleeding edge muna tayo ng pagdi-design. Okay, so according kay CSS, ay kay w3schools.com. Under w3schools.com, CSS yun na, CSS lang pala. So dito is kino-cover up nila lahat, hindi man lahat, pero almost lahat na about sa CSS styling or designing. So ang talagang isa sa mga very useful dito is yung pag-i-style ng link. So bakit? So before we start, pakita ko muna sa inyo yung index page siya. So ang index page ko lang is meron lang tayong doc type, the head, syempre, the body, and meron lang tayong naka-header 1 na welcome to homepage. Then sa ating welcome page is ganun din, except that welcome to welcome.php page para makita natin yung difference ng dalawa pag tingnan natin sa output. Kung nasan ba tayo. Okay. So now, gagawa muna tayo ng link na typical nating ginagawa dati. So ahref, syempre, equals to, kanina natin papupuntahin tong link na to? Kay welcome.php. Okay, so anong pangalan ng link? Go to welcome page. Yan, ganyan na natin. Close natin yung A tag. Okay, save. So mapapansin niyo si Florante nagko-coding sa index.php. So pag si Laura pumunta sa index.php, nakikita din niya yung tina-type ni Florante at the same time. So kayo, pwede kayong mag-work hand in hand talaga, sabay, kahit magkaiba kayo ng lugar, for as long as meron kayong computer at internet. Pwede kayong magtulungan sa pag-codes ng mga binigay kong assignments sa inyo. Okay, so testingin natin ngayon itong ating ginawang link sa index. Just by clicking run. So stop ko muna. Very start tayo. Run project.
Palitin ko muna uli. Then may lalabas dito syempre yung link. So yun yung i-click nyo para magbukas yung output. Yan. So click natin yan. Okay, then maximize. Click this yung magkabilang arrow para mag full screen talaga siya sa browser natin. Okay, so welcome to home page. So para pumunta dun sa welcome page, click the link yung ginawa natin, syempre. So now, welcome to welcome.php page na tayo ngayon. Okay, so gawa tayo ng link kay welcome.php na kung saan ibabato naman tayo sa homepage. So, Control A na lang natin yan. Control C, Control A. Then, palitan lang natin to ng value kung saan siya pupunta, which is kay index.php. Then, go to homepage. Or just homepage na lang. Homepage. Then, save. Tingnan natin yung output sa ating full screen. Okay, so babalik tayo sa homepage, syempre. Hindi pala siya bumalik. So, click na natin yung homepage. Nagkaroon na siya ng link. Okay, so nakakapagbalik-balik na tayo. Welcome. Ito yung ating homepage. So, punta tayo sa welcome page. So, welcome to welcome.php page. So, balik tayo sa homepage. Okay, so gumagana na siya ngayon. So, ngayon, gawa natin ng style or design tong ahref. So, ito na yung bleeding edge part. So, kung mapapansin ninyo, meron siya laging underline. Di ba? So, mag-iwan lang tayo ng isang link na kung saan ito is simpleng ahref link. Tapos itong isang ahref link natin is gagawin natin siyang mukhang pindutan talaga, mukhang button talaga. So, paano natin gagawin yon? We can type button on top of the link, then close the button below the link. So, parang ano ang nangyari? Parang yung link natin is binalot natin siya. Nirap natin siya inside the button tags. Kinulong natin siya sa loob ng button tags. Ayan, opening, closing ng button tags. So definitely, itong ating link ngayon is magkakaroon ng square box, then button sa loob. Dapat ganun. So try natin, save. Then balik tayo sa ating welcome page. So ano ba yung kinodance ko? Welcome page pala yun. So punta tayo sa welcome page. Papunta pala sa homepage yung binalot natin. Okay, so kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang buttons ngayon. So, isa is yung link lang natin. So, ito yung ginawa natin, yung link lang, para makita natin yung differences. Then, ito is yung link na kung saan binalot natin sa button tag. Kaya siya nagmukhang button. May box na siya ngayon. Okay, so, ano ba yung totoong button? Ano ba yung itsura ng totoong button? So, gawa tayo dito ng totoong button. Ang itsura ng totoong button is meron siyang button. Ang pangalan is SAMP. Just a button. Okay, save natin. Then refresh. So, anong difference nilang tatlo? Si link lang talaga na merong underline. Si button, binalot natin yung link sa button. Kaya may underline siya, link siya, na parang button. Okay, so combination. So, yung totoong button, talagang plain text lang. Kulay black, or kung gusto nyo palitan yung kulay ng text. Pero still, talagang mukhang button to kasi wala siyang mga underline or kulay. Diba? So, ngayon, paano natin gagawin itong nasa gitnang button na combination nito at saka nitong nasa left side? Diba? Combination 2 eh. Nang nasa left side na link, tsaka nitong button lang talaga. So, paano natin gagawin itong ating number 2 button na magmukha talaga siyang button, pero link lang siya. So, de-design na natin ngayon si button, tatanggalin muna natin yung underline. So, paano yon? So, it's just type style. So, ipapasok natin yung style sa loob ng HTML tag. It's equals to text-decoration. Anong value ng text decoration property? Just type none. So, meaning, walang value or walang laman. Tatanggalin natin lahat ng text decoration na meron sa ating link. Okay, so saan ko nakuha tong style property na text decoration, then ang value is none. Save ko muna. So just go to W3 Schools and on the CSS page ng W3 Schools, makikita nyo dito sa bandang baba yung CSS links. So lahat ng mga tutorials about the CSS nandito na. Pero hindi pa rin siguro to kompleto, pero at least lahat ng basics nandito na. The backgrounds, pagkukulay ng backgrounds, mga text,
fonts, list, tables, paggagawa ng border, outline, margin, padding, display, positioning, floating. So, nandito na halos lahat. Kagandahan sa kanya is concise, very concise yung kanyang tutorial. Then at the same time, meron pa siyang mga try it yourself para makita nyo talaga ng ayos kung talagang gumagana ba talaga tong codes na to, itong mga example na to. So, di ba? So, nandito siya sa part ng text decoration. Common link styles, then text decoration. So, dito kung mapapansin nyo, meron ditong text decoration na none. Okay? So, iba lang yung approach dito. Okay, medyo mas bleeding edge tong part na to kasi talagang mano-mano niyang kinodes. So, sa akin is mano-mano din pero kahit papaano naman is simplified lang ito. Yung pinaka-basic lang. So, ang kailangan lang natin talaga kasi dito is matanggal yung decoration kaya ito lang ang kinuha natin. Text decoration. None. Yan. Tinanggal natin yung text decoration na. Now, susubukan natin. Save. Kung nawala na ba talaga yung underline. Punta tayo sa welcome page. Okay. So, nawala na yung underline. Hindi kagaya nitong nasa kaliwa. Pero still, may kulay pa rin siya na parang naiwan na kulay galing dito sa link. Kasi asul talaga lagi mga link eh. So, paano natin papalitan yan ng kulay na gusto natin? So, by default, ang mga ahref or link tags is by default, ang kulay talaga niyan is blue. So, to change that, maglalagay tayo ng bagong property, which is color property. Anong value ng color property? Black. Just type in black. Then, close the statement. Then, refresh natin ulit yung page. Try natin. Kung nag-black na siya. Okay. So, now, yung middle button natin is looks really the same dun sa ating right button, yung totoong button. Pero ito, walang silbi to. Ito, may silbi kasi pag click mo, is merong link yan nakasama papunta sa homepage. Okay, so medyo mabagal lang. Okay, so yan. Diba? Maraming approach, maraming ways lagi talaga sa programming, lalo na sa web. Pero still, pwede nyong gawin na magkaroon kayo ng same output, even though magkakaiba tayo ng approach. So, kaya walang problema sa akin kung meron kayong natutunang ibang approach or ibang codings, basta for as long as nakuha ninyo yung gusto kong mangyari or output. So, hindi tayo magiging limitado sa tinuturo ko lang. Yun nga lang, fortunately, so siguro hindi ko masyadong mako-cover up ng sagad hanggang sa advanced itong designing or itong CSS. Mas importante kasing matutunan natin yung PHP and the MySQL. So basics lang ang mako-cover up natin hanggang sa makatapos tayo sa subject na to when it comes to HTML and CSS. Kasi ang target talaga natin dito is kung paano natin i-handle si PHP na mag-work alongside with the MySQL database natin later on the third grading. Okay? So, balik tayo ngayon dito. So, that's all for the links pag di-design. So, kung gusto niyo pa mag-aral, interesado kayo, sarap pag-aralan ng web programming. So, pasok lang kayo dito sa W3 Schools. Ito lang ang pinakamagandang tutorial sa online na libre. Okay, then apply nyo lang, testingin nyo dito sa inyong ginagawa ngayon sa ating Cloud9. So, libre din naman yan. Okay, so, set aside muna natin itong mga buttons since gumagana ngayon yan, gumagana na sila ngayon. So, ngayon, sabi ko sa inyo noon, nung last meeting natin, is kailangan ko ng designs. So, even though hindi pa ako talaga nakakapag-discuss ng about sa designs, is nagbigay na kagad ako sa inyo ng assignment na gawan ninyo ng design yung ating form dun sa presentation 1. So, for the purpose, yun ay as a part ng research and at the same time, may bibigay naman akong special grade doon. So, kahit hindi nyo magawan, okay lang, pero mas maganda kasi ang grade kung kayo is nag-research kayo. So, doon ko malalaman kung talaga kayo is somehow nag-advance. Okay? So, madali naman kasing pag-aralan. Madali naman talaga siyang pag-aralan. So, punta muna tayo sa bleeding edge kung paano natin pagpapantay-pantayin ng konti, kahit papaano, yung mga alignment dun sa text na sabi ko sa inyo dun sa presentation 1 is, ang problema natin is hindi pantay-pantay, di ba? So, may mga siwang-siwang, mga tagi-tagilid, di ba? So, try nating ayusin ngayon. So, bibigyan ko kayo ng some basics kung paano i-align in a bleeding edge way muna tayo. Bleeding edge way, kagaya sa buttons natin ngayon. So, paano natin gagawin yon? So, buksan ko lang yung presentation natin para lahat tayo ay sabay-sabay na nakakagawa. Presentation 1. Okay, so ito yung ating presentation. Then on the slide, okay, so slide 17. So itatype ko ngayon tong ating form na to, pero hindi ito yung gagawin nyo, di ba?
So may binigay ako sa inyong list ng fill upan ng user. So ito muna yung gagamitin ko lang para as an example. So dito ko na rin i-apply yung alignment ng mga forms na to. Okay, so ita-type natin. It's form, ang action, saan pupunta, anong gagawin. I-redirect siya sa welcome.php. Now, anong method na gagamitin ni PHP? It's method post. Okay, so lakayan na natin yung space. Close na muna natin si form. Oops, sobrang laki naman. Exage masyado si sir. Okay, so yan, pwede na yan. Now, name. So, lagyan natin ng input box. Type is equals to text. So, text ang tatanggapin niya. Then, ano ang ID or name ng text box? Papangalanan din ng text box. Pero hindi naman to nakikita sa output. Nasa codes lang to. So, ang pangalan is name. Since name ang kinukuha. So, name field yan. Lagyan natin ng break. Close na natin agad. Okay, so break. Then, email address. So, reminder so ito is example lang. So, hindi ito yung gagawin ninyo mismo. Meron akong binigay sa inyong assignment na yun talaga yung gagawin yung form. So, that's the biodata form. Then, anong name ng or ID ng ating name equals to email. Nota ng double quote. Okay. Then, break ulit para lang bumaba. So, ang purpose nitong bakit minsan gumagamit tayo ng itong break tsaka nung ganitong break. So, the same lang naman yan. Yung ganitong break is parang gumamit ka ng let's say for example H1. Yan. Tapos hanggang saan yung H1 mo? Hanggang saan yung text na lalagyan mo ng H1? So, i-close mo kung hanggang saan naman siya, di ba? So, ang katumbas lang nito is, pag wala kang ganito, meaning unending yan, hanggang dulo yung naka-break. So, dito, ganun din sa H1. Kung wala kang ending H1, hanggang dulo yung naka-H1. So, kung lalagyan mo ng closing agad dito, yan. So, ang katumbas nito is, close mo na kagad dito. Hanggang dyan lang yan. Hanggang dyan lang ibig sabihin yan. Pero hindi naman to literal na kahit hindi mo i-close. Kahit nakaganyan siya, is hanggang dulo magpe-break. Hindi naman. So, para lang properly siya mag-perform lang siya ng ayos sa iba't ibang browsers. So, magandang i-close nyo na lang agad lagi si break. Okay, so anong sunod? So, sa loob pa rin tayo ng form action. So, kailangan natin gumawa ng input type. Then, anong type ng input yung gagawin natin? Submit. So, this time, pwede natin gamitin yung button na, yung ginawa natin kanina. Then, anong type ng button? Submit button siya. Kasi hindi naman natin masasabi or kahit si program kung anong klaseng sub-button ba to. So, siya is pang-submit. Okay. Okay, so tapos na. Save natin. So, tingnan natin kung ano itsura nito pag in-output natin. Oops. Pwede nga pala dito lang tayo sa full scale. Okay, so ito ngayon yung sinasabi ko sa inyo kanina. Or previously pala, sorry, dun sa ating klase, na medyo minsan sumasala or tumatabingi ng konti. No? So, lagay pa natin ng isa pang form, isa pang fill up form. Di ba marami kayong form ngayon dyan nilalagay, mga last name, first name. So, ito is lagyan natin ng habaan natin. Contact details. So, yan, talagang tatabingi na to ngayon. So, may itsura niyan. Yan. So, lumampas na talaga siya ngayon. So, ang aim natin ngayon or ang goal natin is itong mga text box is kung sino yung longest, sino yung pinakamahaba dahil mahaba yung text bago pa yung text box is siya yung susundan na magmumula itong mga text box na to. Let's say for example, ang sinong longest si contact details. So, saan nag-start ang text box niya? Dito. So, itong mga email name, so dito dapat magi-start ng paglalagay ng text box.
Basta hangga't maaari magpantay dapat sila. So, paano natin gagawin yun? So, according dito sa CSS again, w3schools.com, under the CSS3 multiple columns topic. So, meron kong tawagin dito is div tag or divide tag, division tag na ginagamit. Div element na kung tawagin. Na kung saan, pag-click yung try it yourself, anong example kaya nito? So, minimize ko muna tong presentation natin. Since nakopya naman na natin yan. Then, lakihan natin si Florante. Okay, so kung mapapansin nyo ngayon is ang dami nyo nakasulat na text dito is dito, ang output, so sa MPUs pala, sorry. Nandito siya sa dulo. Pero isang buo siyang block, pero nagdi-divide siya. So, saan siya nagtapos itong part na to? Consequat. Where's consequat? Yun. So, tuloy-tuloy pa rin pala siya. Wala naman siyang tag or element na HTML na kung saan yung kasunod niya is pumunta doon, na magpapapunta doon. So, ano kaya ang dahilan? So, mapapansin nyo, sabi nga dito is the column count property specifies the number of columns an element should be divided into. So, let's say, for example, meron kang ganito kahabang sulat or text is pag in-specify mo sa class mo or dun sa iyong div tag, div element, ang property ng WebKit column count is 3, the most column count is 3, and column count 3. So, ano ibig sabihin ng mga yan? So, ang WebKit or prefix na WebKit, then column count property na ang value is 3 is for Chrome, Safari, and Opera na browsers. So, meaning, pag gumagamit ka ng WebKit na prefixes, CSS prefixes kung tawagin nila is, so ito is medyo advanced na to. So, mas magandang kopyahin nyo na lang. Okay, so matitingnan nyo naman kung anong difference niyan eh. So, the best way is to use WebKit tool or prefixes para sa inyong div properties. So, say for example, under div na element, pag gumamit kayo ng div element or property, div tag under HTML is, ang gagamitin niya mga properties under WebKit na column count is 3. So, kung browser mo is Chrome, Safari, Opera, gagana to ng ayos kasi gumagamit sila lahat ng WebKit. For Firefox, si Firefox lang ang gumagamit ng Moz na prefix. Now, ano naman itong nasa babang to? So, ito is generic. Parang ganun, parang generic siya. So, kahit nasa ang browsers na. Kasi most or yung mga hindi kilalang mga browsers, minsan hindi nila nare-recognize tong mga WebKit or tong mga Moz. Mas nare-recognize nila yung ganitong property lang, yung pinaka-basic na property name lang. Hindi sila gumagamit ng WebKit or ng Moz. So much better na isama mo na lahat para kahit na anong browser, anong klase mang browser ang magbukas dun sa iyong ginagawang web application is magpa-perform siya ng ayos. Or still the same yung output. Kaya nga kung minsan mapapansin niyo, bakit sa browser na Firefox, yung mga web application na binubuksan nyo is ganito ang itsura. Sa Chrome, iba rin ang itsura ng konti. Sa Internet Explorer, iba na naman ang itsura. So that is because kada browsers is meron silang kanya-kanyang rules or something like policy. So ito yun. Okay, so kagaya nito ginagamit natin ni si Chrome, mas preferred niya ang mga nakikita niyang properties merong WebKit na prefix. Kay Mozilla, may Moz. At ito yung sa mga generic, yung mga hindi kilalang mga browsers. Okay, so try nating i-copy ito ngayon. So kung gusto niyo mag-advance, basahin niyo lang yan. Then, pwede nyo mapaglaruan yan, syempre. Then, isa natin siya ilalagay. Idadagdag natin siya under sa body pa rin, sa loob pa rin lang ng body. Pero much better na mismong sa ilalim ng body. Before pa yung mga sinusulat ninyo, doon nyo siya ilalagay. Basta right after ng body tag. So, pipaste natin siya dyan. Na kung mapapansin nyo, parang kulay puti. Text lang siya, hindi siya nare-recognize, wala siyang kulay. So, close nyo lang tong naglolo ko na internet na naman na to. Isan lang yan. Okay, so kung mapapansin nyo, parang hindi siya nare-recognize kasi puti. So, meron tayong nakalimutan diyang ilagay na kung saan, kalimutan natin ilagay si style. So, parang dito, sa ating buttons. Yung style natin, let's say for example, dun sa button, saan ba yun? Yan, sa style. Yung mga designs, yung properties, tsaka yung value ng properties is ipinasok natin sa loob mismo ng element. So, ang tawag dito is inline style or inline CSS. Nasa loob mismo ng codes. So, yung sa ating ginagawa ngayon is some sort of parang external, parang ganun.
Pero nasa ano pa rin tayo, hindi pa naman talaga actually external. May isang tawag do'n, nakalimutan ko lang yung tawag do'n, eh. Still nasa same page pa rin tayo, hindi natin kinukuha 'yan sa labas. Pero hindi ang tawag dito is external, may isa pang tawag do'n, nalimutan ko lang. Pero hindi na bale, hindi naman importante 'yun. So ngayon is gagawa tayo ng style na sa tuwing gagamit tayo ng ganitong element or ganitong tag is ganito palagi yung magiging style. Okay, so save natin. Hindi tayo magse-save dahil nawala ng ano. So kung nagkakaroon kayo ng ganung notification kagaya sa akin ngayon, mga error na no internet daw, hayaan niyo lang, makakapag-type pa rin naman kayo. Yun nga lang, minsan hindi kayo nakakapag-save. So okay lang, basta type pa rin lang kayo ng type. Magkakaroon din naman yan. Hindi naman ibig sabihin nun is wala kayong internet talaga. Minsan lumalabas talaga rin siya kahit may internet kayo. Minsan mabagal lang. Kaya ganun. Okay, so now, paano natin matatawag itong element na to para mag-design yung mga columns na ito dito sa ating mga text boxes na to? So, ulitin ko lang ha. Now, ang ating target is somehow mapagpantay-pantay natin to, mga text boxes na to. So, by using the tutorial under W3 Schools, so sabi niya dito is kapag gumamit ka ng column count is hahatiin niya based dun sa bilang kung ilan man yung binigay mo, yung buong web page. So let's say for example, ito yung full screen ng page mo. So from dito sa dulong to hanggang dito, tsaka dito, tsaka dito. So kung gaano man kalaki yung web page nung nagbabasa ng web application or nagtumitingin ito sa web application mo, is basta hahatiin niya yan sa tatlo. So saan magsisimula yon? So probably simula dito sa line na to, 1. So ito yon, buong part na to. 1, tapos tong gitna, 2, then 3 dito sa bandang to. So, siguro yung unang division or divider, simula dito hanggang dito yan, kinakain yan. Tapos simula dito hanggang dito, tapos simula dito hanggang dito. So meaning div is a divider or division. Hati-hatiin niya. Hahati-hatiin niya yung buong page sa kung ilan yung count na gusto ninyo. So kung 4, so ang tendency, medyo liliit. So siguro mga hanggang dito, simula dito hanggang dito, first division. Tapos simula dito hanggang dito, second. Tapos simula dito hanggang dito, third. Tapos simula dito hanggang dito, fourth. So, 5 pala to siguro. Yung ganun kaninipis. So kung 5, simula dito siguro, first division. Simula dito hanggang dito, second. Simula dito hanggang dito, third. Then simula dito hanggang dito, fourth. Then fifth. So basta ganun. Hatiin niya even talaga. Yung based dun sa binigay niyong value ng count sa inyong division. So dito sa atin is 3 ang binigay nating division sa ating count. So try nating gamitin yung example niya dito. So kung sabi niya dito sa example, ang kanyang value ng column count is 3, meaning hahatiin niya yung buong page. So dito ito lang ang page niya eh, simula dito hanggang dito lang. Or kung ano mang content na isinusulat ninyo or nilalagay niyo sa inyong web page, pag nag-column count kayo, let's say 3, hahatiin lang niya yung buong page kung ano man gaano man kalaki yung browser or yung window ng isang user na nagtumitingin sa inyong webpage, hahatiin lang niya yun sa tatlo, equally divided. So kagaya nito, ang dami niyang sinulat, hinati niya sa tatlo since in-specify niya na 3. So try natin ang 5. So dito ito sa example sa W3 Schools. Then submit natin. So mapapansin nyo, hinati niya yan sa 5. Kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Hinati niya sa 5 na kung saan mas lumiit, no? Mas numipis yung sulat niya. So ngayon gawin natin siya sa 2 lang. So usually ganito ang ginagawa ng mga sa mga newspaper. Yan. So yan, 2 lang ngayon. So dinidivide niya lagi yung buong window, yung buong page sa kung ilan yung in-specify mong column count. Okay, so tatry natin ngayon yan dito. Okay, so paano natin susubukan ngayon yan? So hindi natin susundin yung mismong approach na ginawa niya dito na kung saan gumamit siya ng name ng class na newspaper. So tayo dito is gagamit tayo ng name ng class na ang pangalan ng class ay dot division. So meaning to say, pag naglagay tayo sa loob ng style, open style, then closing style, anong pangalan ng ating class na gagamitin ngayon sa loob ng style is the dot division. Lagi nagsisimula sa dot, meaning class name ito.
Meaning, anong klase? Anong klaseng division yung gagamitin natin? Kasi pwede tayong maggawa ng iba't ibang klase ng division na magkakaiba ang value. So, try natin. Copy-paste lang natin. Parang ganito. Yan. Division 2 ito. Ito is division 1. So, na kung saan ang property ng column count nito is 5, 5, 5. So, yan. So, yan ang ibig sabihin ng class or classes. Meaning, pwede tayong gumamit ng maraming klase, iba't ibang klase ng division. Tayo ang magagawa, mag-i-specify ng kung anong klase ang gusto natin. So, ito yung unang klase natin, the division 1, na kung saan yung column count, pag ito ang ginamit nating klase ng division, is 3 lang ang hatian. Kapag naman division 2, 5 ang hatian. Okay, so, lagi nagsisimula sa dot, tas anong pangalan ng class ninyo. Okay, so, burahin na natin to. Example lang naman yan. So, ngayon, gagamitin lang natin isang class lang talaga, which is the division class. So, paano natin i-apply yan? So, applying, so tatry natin siyang i-apply dito sa ating form action. So, si form action, hindi natin yan na gagawa ng division. Kasi si form action naman ay basically is just something like a function or method. Hindi naman talaga siya nakikita sa ating webpage. So, ano lang yung viewable sa webpage? Una is yung itong sulat na name and the text box. Ito yun. So, ito yung buong yun. Ito yung text box. So, gusto nating mangyari na mag-align. Diba? Si name, si email, si contact. Mag-align sila. Then, itong mga text box is mag-align sila. Syempre. So, ito yung first way na gagamitin natin is by using a class. So, paano natin apply? So, syempre, di-divide natin muna sila by saying the div element or div tag. So, anong class ng div ito? Or division? So, gagamitin natin yung ating class na ginawa sa taas na style. So, ang pangalan ng class is division. Meaning to say, kung ano man ang property at values na nakaspecify dito sa division class na to is yun ang mag-a-apply or magte-take effect ngayon dito sa ginagawa nating mga division sa ating mga text boxes. Okay, so close natin. Hanggang saan yung bibigyan natin ng division? So, ang magkasama, ang magka-group is yung name at saka yung text box ng name, di ba? So, simula sa taas niyan at sa ibaba niyan, tayo maglalagay syempre ng ating div na ang class ay division. So, remind ko lang ang class is pwedeng palitan ang pangalan. Kung ano man ang property or value ng class ninyo. Pwede nyo palitan ang pangalan nito. Basta for as long as, kung pag tinawag nyo na siya dito sa mga div tags ninyo or div element, kailangan babaguhin nyo rin dito at yun din dapat ang pangalan. Kung binago nyo to, yun din dapat ang pangalan na pagtatawag nyo dito. Kasi kung anumang property meron to, is hindi niya matatawag since binago nyo yung pangalan ng class. Okay, now, yung email natin. Tanggalin muna natin yung mga breaks Tanggalin muna natin yung mga breaks. Now, si email naman, div with a class of division pa rin, syempre. Division. Then, balot natin siya dyan. So, meaning, parang wrapping din. Nirarap natin o binabalot natin yung mga name, yung sulat, tsaka yung text box niya sa loob ng division na ang class ay division. Then, the contact details. Div with a class of division. Okay, so tingnan natin yung itsura nito ngayon. So, ipasok natin para mas madali nating maintindihan kung alin yung mga yan. So, maganda kasi nag-i-indent tayo. Okay, so save natin. Then, let's see the output. Okay, so napapansin nyo, walang nangyari, di ba? Walang nangyari, ano? So, bakit kaya? Siguro, tingin ko, is yung ating division, yung property ng division na in-assign sa bawat isa is malalaki masyado kaya wala rin nangyari. 'Di ba? Kung 3 division, so hanggang saan yung property na kakainin niya? So simula dito yung first division, dulong-dulo, hanggang siguro dito or dito. Tapos yung susunod is simula dito hanggang dito. Tapos yung susunod na division, yung pangatlo, is simula dito hanggang dito. So mapapansin nyo kung yung first division is hanggang dito, oops,
Sorry for the interruption. So, kung simula dito yung first division nung 3 divisions hanggang dito, let's say for example, so hindi mahahagip, hindi matatamaan yung text box. So, wala talagang magiging effect yan. Di ba? So, hanggang dito wala, malaki eh. Wala namang magiging epekto yan. So, ngayon liitan natin yung ating divisions by adding more divisions. So, liliit yung width ng bawat divisions kapag pinalaki mo yung number, syempre. Let's say, for example, 8. Save natin, then refresh. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-align na kagad siya. Di ba? Yan o. Nag-align na kagad siya. So, stick yung name. So, pantay-pantay naman sila. Yung text box, nagpantay-pantay na rin, syempre. Pero kung mapapansin nyo lang, parang putol. O, parang putol dito. Kasi, hanggang siguro simula dito yung 8 eh. Yung first dun sa 8 na division is siguro starting dito hanggang baka mga hanggang dito. So nahagip nung division, naputol niya yung text box nyo. So siguro bawasan natin try natin ang mga 6. Pwede na siguro yan. Tama lang siguro yan. Save. Then refresh. So trial and error talaga yan. Okay, so yan. Pantay-pantay na sila ngayon. Diba? So magandang tingnan na ngayon kahit papano. So imagine natin, saan ang 6? Start. First, so 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So malalaki pa rin eh. 'Di ba? Malalaki pa rin. So siguro baka mga simula dito yung first division. So 1. Ito. So ito yung kunain ng first division, yung name lang. Name. Then second is ito na yung text box, sinakop na. So pumasok sa second division dun sa 6 na divisions yung text box. Dun sa 6 na divisions, yung first division dun pumasok yung name. Kaya magkalayo sila ngayon. Then first, then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth. Siguro something like that. Ganun ang ano niyan. Depende yan sa size kasi. Yan o. Kung kapasin nyo, pag pinapaliit ko yung screen, is, syempre, lumiliit din yung based dun sa binigay yung division, let's say 6, is kumikipot din. Kasi kung sa ganito kaliit na screen, ang 6 divisions nga ba? So, ang 6 divisions is siguro yung first division ng 6 ay simula dito hanggang dito, 1, simula dito hanggang dito, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan. So, 1, ito 1, then 2. Kasi kita natin na dito ang 1 eh. Banda rito ang 1. Bakit ko nakitang dito banda ang 1? Kasi kung mapapansin ninyo, hindi siya talaga nagdidikit. No? So, siguro simula dito hanggang dito. Somewhere here. Yung division ng 1. Tapos yung second division, baka simula hanggang dito. Kasi kung mapapansin nyo, putol. Sira, oh. Yung text box. Tapos umusog na yung details. Umusog na siya. Kasi mahaba masyado yung text. So, pumasok na siya sa second division. So, probably, yung first division is simula dito hanggang dito. Then, second division is simula dito hanggang dito. Then, third division is simula dito hanggang dito. Kaya itong text box na ito is lumampas na eh. Oh. Kasi dahil siguro hanggang dito, simula dito ang third division, itong part na to. Then, fourth, then fifth, and then sixth. Yan. So, palaki natin ulit. Yan. Okay. So, ito yung first approach na medyo bleeding edge using div at saka yung count column or column count na property. So, ano yung pwede pa nating option para magpantay-pantay lang sila? So, ang trick, yung next part is somehow parang trick. So, tanggalin muna natin yung division, yung style natin. So, once na pag binura ko tong style tsaka yung divisions class na yon, kahit na meron ka pa rin ditong class na division na nakaspecify. So, may class division ka dyan, class division. Pero nasan yung class division na yan? Binura na natin. So, ngayon, hindi na rin gagana dapat yan. So, subukan natin kung babalik na siya sa dati. Oops. Ba't hindi gumana? Failed to write. Okay. There's something wrong with my ano. So, resave natin ulit. Okay. So, nawawalan ako ng connection. Wait lang natin. So, hindi nagsisave talaga kasi pagka ganyang sinasabi niyang no internet connection detected. Pero huwag kayong mag-aalala ha. Yan naman ay ano lang.
Mabagal lang ibig sabihin kaya nagno-no internet connection. Pero hindi ibig sabihin niyan is wala talaga yung connection. Okay, so yan. Save natin uli. Then siguro much better na oops, bakit ako nagbi-blink? Warning. Ibig sabihin yung warning na yan. Hindi pa tayo familiar dyan Pero hindi naman siguro big deal yan. So restart na lang natin yung Apache para mas maganda. Start. So nagsisaving naman siya. Lumalabas naman yung status na nagsisaving siya. Okay, so not save. So kasi nawawalan ako ng internet connection. So pagka ganyan, patience lang, patience lang. Kaya hindi nag-take effect yung ating last na ginawa is because hindi rin pala nag-save. Okay, so mas maganda siguro is i-refresh na lang natin yung buong page. Pero before nyo i-refresh yung page, pag hindi successful yung last saving ninyo, mas magandang i-control A nyo muna yung buong workspace, then control C. Ika-copy nyo na lang siya. Para in case na pag ni-refresh nyo is hindi bumalik, pwede nyo i-paste. Ayun, nag-save na pala. Okay na pala. So basta ganun pag hindi nag-save, hindi nag-successfully save, control A nyo muna, then control C. Kasi kapag ni-restart nyo or ni-refresh nyo yung buong browser, may tendency na bumalik sa dati. Mawala yung ginagawa ninyo. Okay? So, save natin, i-run natin ulit yung server kung magbabalik siya sa dati. Okay, so yan. Bumalik na ulit siya sa dati. So, kasi even though nandyan pa rin yung class name na division, wala naman yung class name na division na yan. Binura na natin. Kung anumang property meron yan. So, hindi na rin gagana. Okay, so ano yung next na na option para lang magpantay-pantay sila. So parang itong next option is parang trick lang. Ano 'yon? So lalagyan niyo siya ng and NBSP then semicolon. Okay? So and NBSP. So copy lang natin 'yan. So meaning in between ng sulat na name, so ito yung name, tsaka nung text box is lalagyan natin siya ng space. Kasi ang tendency, kung lalagyan mo lang siya ng ganyang space, pag sinave mo yan, sinave mo, saving, then save na siya, pag ni-refresh mo, hindi yan nagte-take, wala yang nangyayari. Ang space kasi sa PHP or HTML is wala lang, white space lang yan. Kahit ilang space ang gawin mo dyan, hindi yan magkakaroon ng space pagdating sa output. So, ang spacing talaga sa HTML or PHP is NBSP. So, lagyan nyo lang ng maraming NBSP para magkaroon siya ng spacing. So, try natin ngayon kung magkakaroon ng spacing. Oops! Bakit yun? Oops! Sorry. So, maliliit pala dapat. Hindi pala capital. Save natin ulit. Fresh. Yan. So, be aware And, tas small lang na NBSP. Okay, so may semicolon lagi sa tuwing mag-e-end NBSP kayo. So isa-isa lang para makita ninyo kung gumagana. So small Okay, so ngayon umuusog na siya. Oh, umuusog pa. So dagdagan pa natin. Dagdag lang, dagdag. So ganoon din dito sa email. Dagdag. So diskarte lang. Kumbaga, diskarte lang pagka may time. So yung contact details din natin gagalawin yan kasi yan yung hahabulin natin na diyan papantay itong text box ng ng name tsaka email. Yan, so si email pumantay na. Si name na lang, kulang na lang ng isa. Siguro isa na lang yan, pwede na. Okay, so now, pantay-pantay na sila. So ito yung second option, parang trick lang. Mas madali ito, pero may konting disadvantage din to kung minsan Kasi, mapapansin nyo, talagang matindi yung kanyang, matindi masyado yung kanyang codes ng NBSP. Hindi siya sumusunod. Pag lumiliit yung browser, wala siyang pakialam. Okay, so kung ilan yung spacing na talaga is yun ang masusunod. Hindi kagaya nung kaninang division is kahit papano, hindi lang natin na aayos yung division property is kahit papano sumusunod siya sa width ng browser. Wala siyang effect. Wala siyang pakialam. Okay, so lang, some of the tricks lang yan. Kung paano tayo maggagawa ng spacing.
Okay, so now, ang gagawin naman natin is this next topic na i-discuss natin is somehow medyo advanced. Pero hindi naman natin i-cover up or hindi na natin muna pag-aaralan yung codings, okay, ng CSS. So ang gagamitin lang natin dito, since nabigyan ko kayo ng konting basics ngayon about the class, declaring ng class, tsaka yung i-specify ng property ng class at kung paano tatawagin yung class. Let's say for example, yung class division, yung property niya paano tatawagin by calling the class division. At nasan yung class division, yun yung kanina natin ginawa, under the style. So this time is tatawag na lang tayo ng tatawag ng class at konting editing na lang, magandang maganda na ang ating website. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng smart tool or smart framework para magkaroon ng awesomeness. To give your website some awesomeness na agad, di ba? Mas magandang tingnan, mas nakakainggan yung mag-program. Ang hirap kasing mag-codings ng design eh. So sa totoo lang, sobrang yan ang pinakamahirap na part na i-code ang pagdating sa layout at saka sa designs. So bibigyan ko kayo ng framework na kung saan uh, pwede nyo na siyang pag-aralan pero later ko pa yan ito i-discuss. Okay, so ngayon gagamitin lang natin yung framework na yon, yung design ng framework na yon is para magamit natin siya is by calling only the class. Hindi na natin kailangang magganito, magmano-manong mag-design or ito kagaya nito magmano-manong mag-style, decorate or mag-design sa ating mga text box, sa ating mga buttons. Hindi na natin kailangan mano-manong mag-design. Tatawagin na lang natin is yung class. Okay, so paano yon? Medyo ma-maximize ko lang muna yung kay Florante ha. Okay, so isipin nyo na lang kayo to. Okay, so close ko na rin yung kay W3 Schools. Then open up Bootstrap. Okay, then click Bootstrap. Then now kailangan makita ninyo ganitong klase ang web page ha. Kailangan parehas na parehas kasi minsan pumapasok dun sa luma nilang web page eh. Hindi ganito ang itsura ng luma nilang web page. So the version is under 3.2.0 yung ating kailangan na Bootstrap. So click nyo lang yung download Bootstrap. Then click the download Bootstrap. Hindi source code, hindi SAS, but the download Bootstrap. So, ito-download natin yung kompletong assets, yung lahat ng CSS style na meron ito. Okay, so downloading. Okay, so madali naman mag-download yan. Napakaliit lang yung file na yan. Okay, so open natin yung dinownload na file. So, .zip naman yan. So, since Chrome ako or Google Chrome, merong show in folder dito sa akin. Para doon agad ako papasok. So, dalawa yung file ko kasi dinownload ko na siya kanina. So, delete ko na lang tong latest na dinownload ko. So, yun din naman yun. Ayan, Bootstrap 3.2.0 distribution. So, may one lang yung sa akin kasi parehas yan eh. Na-download ko na siya kasi kanina. So, ngayon, syempre, gagawin nyo is i-extract nyo yan. Right-click, then extract to Bootstrap. Okay, so, magkakaroon siya ng folder. Kung ano man yung laman nito is yun yung laman din ito. So, buksan natin kung anong laman. So, bootstrap.3.2.0 distribution. Then, nandito sa loob yung CSS, tas yung fonts at saka JavaScripts na ginagamit ng Bootstrap para magkaroon ng style or design yung inyong ginagawang website. So, paano natin to i-upload? Yung mga designs ng Bootstrap sa ating ginagawa ngayon. So, basically, ganito lang. So, makinig mabuti. On your workspace is click File, then upload local files. Then, ida-drag and drop nyo lang dyan yung folder na gusto nyong i-upload. So, ang ida-drag and drop natin dyan is hindi itong mga folders na to, hindi itong tatlong to. Ang ida-drag and drop natin dyan is yung main folder nila. So, i-rename na natin siya na Bootstrap. Yan, Bootstrap lang. So, dapat pag dinouble click ko si Bootstrap, oops, sorry. So, dapat pag dinouble click ko si Bootstrap is nandun agad ako sa CSS, fonts, and JS folders. So, wag nyo muna tingnan kung ano mang meron dyan sa loob na yan. Okay, ma-curious. Mamaya na natin titingnan. Okay, so si Bootstrap, idadrag ko na siya ngayon dito. Okay, so nakikita nyo, umiilaw yung drag and drop. So, meaning, nakikita niya na yan. Then, bitaw. So, papansin nyo sa baba is upload activity.
So makikita niyo naman kung tapos na. Bawat file is merong progress, 100%, 100%. So hintayin niyo muna yung ibang matapos. 100, 100, 49 pa yung iba. Mabilis lang 'to kasi napakaliit lang naman na file. Puwede niyo 'tong i-close 'pag na-i-drag niyo na. Ayan, 100% na, okey. Then nauubos 'to pagka yung ibang file is tapos na. Sorry, may makulit na download link button. Okey, upload activity, 5 na lang. So ito ba ay natapos? Ayun, nagpo-progress pa, 100, 100, okey, tapos na. So hintayin niyo na lang mawala lahat, mawawala naman 'yan ng kanya lahat. Okay, so 'pag wala na lahat, meaning tapos na, na-upload na lahat. So close niyo na 'tong folder na kung saan niyo na-download si Bootstrap, then balik tayo dito sa ating workspace. So definitely dapat kay Florante de la Cruz ako nag-upload, since parehas naman kami ng ginagalawan ni Laura ng, workspace, so dapat meron din siyang ganyang makikitang Bootstrap. Okay, so yun meron din si Laurang Bootstrap, meron na rin siya. Okay, so lakayan natin ulit yung kay Florante muna. Okay, so nandito na si Bootstrap. Pag clinic ko yung arrow is mag-e-expand yan, lalabas yung laman niyang mga Bootstrap, which is the CSS fonts and JS. Yan. So yan yung lahat ang contents ng Bootstrap. So ngayon is ang ating target or ang ating goal is paano natin i-integrate yung CSS, JavaScript, and fonts ng Bootstrap sa ating web application na ngayon ay ginagawa at sa mga susunod nating gagawin. Okay, so makinig mabuti. Basically, susundin natin yung kung ano yung nasa documentation sa getting started ng getbootstrap.com/getting started then download. So nasa bandang lower part yan. So ito pre-compiled bootstrap. So ito na yon, yung contents, the bootstrap folder, then CSS, JavaScript, and fonts. So ito yung sinunod nating layout. May bootstrap tayong folder, CSS, fonts, then JavaScript. So tama. Then ngayon, paano natin tatawagin yung mga designs or layouts or the CSS properties, the elements na meron si Bootstrap para magkaroon ng design yung ating website. So, gagawin lang natin on this basic template. So, under pa rin lang ng under pa rin lang ng getting started, sharp download. So, nasa bandang baba. It's on the basic template. Start with the basic HTML template or modify these examples. We hope you customize our templates and examples, adapting them to suit your needs. So, pwede nyo customize kung anong mga default ditong designs. Pero later on na lang. So, ang mahalaga lang muna ngayon is paano natin mapapagana si Bootstrap para magkaroon na ng design yung ating web application. So, basically, meron siya dito. Copy the HTML below to begin working with a minimal Bootstrap document. So, copy nyo lang daw to. So, sa ating ginagawa ngayon, ang basic template natin na meron tayo is meron tayong, sisimula tayo sa doc type, HTML, the head, the body, the closing body, and the head. Oops, ba't may head dito? Nga pala, may head dito. Sorry, dito dapat head. Should be HTML. Okay, so mamaya na natin lagay since i-overwrite din naman natin yan. Okay, so yan yung ating basic template do sa ating mga, pati na rin sa mga previous nating discussions. Doc type, the HTML, then the body, closing HTML. Now, mag-iiba na ngayon ang ating basic template. So, ang laging magiging basic template na natin is kung ano tong nandito sa Bootstrap na basic template. So, ika-copy-paste lang natin to. Copy-paste, lahat, simula dun sa umpisa, dun sa dulo ha. Doc type hanggang dun sa dulo ng HTML. Copy. Then, paste natin sa ating workspace, sa ating index.php. Override na lang muna natin yung nandyan. So, kung kayo ay meron ng existing codes, okay, so kung meron na kayong existing codes dyan, much better na i-cut nyo muna to or i-copy nyo muna yung nandyang existing codes ninyo. Cut nyo na lang. Then, i-paste nyo muna sa notepad or sa Word ng inyong local computer. Tapos, tsaka nyo na lang ulit ibalik pag na-i-paste nyo na yung bagong template natin based sa ating Bootstrap. Okay ha? Don't forget. Then paste. So now, ito na ang ating basic template ngayon.
medyo maduming tingnan pero wag kayong malilito, wag kayong mai-intimidate dahil masasanay din kayo pagtagal. So nagsimula ang ating basic bootstrap template, ganun pa rin sa doctype HTML. Now, meron tayong dating HTML lang dito. Ngayon nadagdagan ng HTML lang is equals to N, meaning language ito. Anong language? English ang preferred na language ng ating doctype na HTML. So ngayon nagkaroon ng head, opening head, then closing head. So anong contents ng opening head tsaka ng closing head sa loob niyan? So basically lahat ng nasa loob ng head is pwede nyong wag nang pansinin. Pwedeng wag nyo nang galawin. Basta nandyan lang siya, wag nyo lang gagalawin. Wag nyo lang babawasan, wag nyo babaguhin. Ang part lang na pwede nyo ditong baguhin, unang-una, is the title. So meron na tayong bago ngayong matututunan na HTML tag na naman na kung tawagin or HTML element which is the title tag. So si title is kung ano yung nag-a-appear dito sa ating title, dito sa taas, sa tab na to, is based yun dito. So let's say for example, lagyan natin to ng title na Group 20. Since si Florante at si Laura is Group 20 project yan or assignment. Then save natin. So dapat ang lalabas na ngayon dito sa ating index.php dito sa taas, sa bawat tabs. Mapapansin nyo yung mga tabs na nandito sa mga web applications na binubuksan nyo is title lang yan. Title lang yan. So nasa loob yan ng head. Ano pa yung pwede lang natin ditong i-edit? Second is the link href. Link href is the location kung nasaan yung bootstrap na CSS na kailangan natin. Rel. Rel is a relation kung ano ang relationship ng document na index.php dun sa bootstrap.min.css. So anong relationship ba ni index.php dito sa bootstrap.min.css nito? So siya ay style sheet. So style sheet means siya yung nag-i-style, siya yung nagde-design. Si bootstrap.min.css ang nagde-design or nag-i-styling sa index.php natin. So nasan yung style sheet na yon? So basically mali yung location. Ang mali lang dito is that wala siyang bootstrap na folder. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa directory natin is under CSS, nandun si bootstrap.min.css, di ba? So yan, tama. So under niya is bootstrap. So CSS, nasa loob ng CSS folder si bootstrap.min.css. Nasa loob si CSS folder ng bootstrap. So may kulang pang isa dito. Bootstrap. Okay. So bootstrap /css / bootstrap.min.css. So wala nang forward slash sa left side ng bootstrap. So ano pang pwede nating i-edit dito? So ang kailangan pa nating i-edit dito is itong script source sa baba, which is the JS. So nasa tong JS bootstrap.min.js. So parang dun sa ating CSS mali din to. So ito yung JS folder. Yan, JS. Tas yung bootstrap.min.js, ito yun. The problem, si JS, nasa loob siya ng bootstrap. So, kailangan nating specify yung parent or yung mismong directory pa niya, which is si bootstrap din. Okay. So, now, we're good to go na ulit. So, tatandaan na, hindi nyo naman kailangan i-memorize ito. Okay. So, ito naman is pwedeng i-copy-paste, i-copy lang sa ating bootstrap documentation sa website ng bootstrap. So, mahirap naman yan kabisaduhin. Since yan naman din naman talaga necessary kabisaduhin dahil yan naman talaga is default na kailangan laging nasa head ninyo na settings at nasa ibaba ng body ninyo. Itong si script source. Yung mga kulay gray, huwag nyong buburahin yan. Okay? Hindi basta comment yan. Hindi basta-basta comment lang yan. Okay? So, huwag nyong buburahin yan. Diyan lang yan. So in case kasi yan na gagamitin nyo na sa online, i-upload nyo na sa online inyong website. So ito na ang mga gagamitin natin later on. Hindi na itong mga local na bootstrap.min or bootstrap.min.js. So now, pwede na tayo ulit gumalaw. Pwede na ulit tayong gumawa. So ilayo na lang natin yung part ng head sa body, sa ulo, sa katawan. Ilayo natin ng konti para hindi tayo malito. So since hindi naman natin kailangan pansinin na yan, once na naset na natin yung link href sa bootstrap folder at yung title, yung gusto nating title, naset na natin. Okay? So pwede na nating ilayo dyan si body. Hindi na natin kailangan yung pansinin. So dito na tayo. Sa body na lang tayo mag-focus. Yan. And now, under ng body, ito yung closing body nitong bodying opening na to, di ba? So kung mapapansin nyo, may nadagdag to simula dito sa comment na to.
tsaka itong script source, then the script source again. So ngayon, hindi nyo naman itong kailangan galawin na palagi. So gawin nyo na rin lang is ibaba nyo na rin lang ng sagad. Baba nyo na lang rin ng sagad yan. Okay? So meaning to say, ever since naman, 'di ba, na nag-codes tayo, nagko-codings tayo, saan lang ba tayo gumagalaw talaga? Saan lang ba tayo nag-i-insert ng codes or nagpo-programming ng PHP? 'Di ba sa loob lang naman ng body. So pwede na natin yang ibaba. Ibaba nyo na lang ng sagad para hindi na kayo malito. Okay. So ano bang nakikita nyo ngayon? Malinis na, 'di ba? So pwede na tayong mag-start ng PHP uli sa loob ng body. Hindi na nakakalito. Okay, so let's start. Paano natin ite-testing kung gumagana ba si Bootstrap natin dito sa ating existing na ginawang page or index.php. So now, si form natin, yung mga forms natin nandito ngayon, ito itong mga buttons, is nasa welcome.page PHP, di ba? So lipat na lang muna natin para hindi na tayo gagawa ng bago. So kopyahin ko na lang yung form, yung submit, and yung mga buttons. Kopyahin ko, lagay ko na lang siya dito sa index.php. Paano yan tayo gagawa ng bago? Oops. So ito yung body. Start tayo na. Starting ng body. Hello world. Oops, sorry. Nabura na naman. Tanggalin natin yung hello world. So yan is kasama yan ng Bootstrap pag kinopy. Okay, so ito yung ating form. Burahin na natin muna yung mga NBSP, mga space spacing na yan. Burahin muna natin. So ito yung ating form. Oops. So sundin nyo lang tong ginagawa ko ha para ma-practice nyo na rin si Bootstrap. Yan. Okay, so ito ngayon ang ating bibihisan or dedesignan or i-stylan, gagawa ng designs. So una sa lahat, pumunta muna tayo sa Bootstrap documentations para maging familiar tayo. So saan tayo basically pupunta dito talaga? Once na na-set up na natin si Bootstrap, okay, so na-set up na naman natin, di ba? Set up na natin ng ayos. So, pwede na tayong pumunta sa components. So nandito lang naman sa getting started yung pagsi-set up. So ang talagang components is nasa components page. So ano yung mga components na sinasabi? So yan yung mga buttons, paano designan si buttons using Bootstrap para magkaroon ng mga drop-down box, para magkaroon ng mga navigation bar, magkaroon ng icons. Yan. Yan, mga drop-downs, mga action clicks, yung mga alignment, ano pa. So, lilipat lang ako sa Firefox ha, kasi hindi output ng maganda si Bootstrap sa Chrome ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit eh. Yung Bootstrap page eh, pangit eh. Pero kung sa inyo dyan, okay naman sa Chrome, Google Chrome. So, wag na kayong lumipat. Get Bootstrap. So, dito ako ngayon sa kay Florante kay Laura na browser magbubukas ng Bootstrap. Okay, so kiklik ko lang si components. Yan. So nag-load na ng ayos yung mga icons. So now, ang kailangan natin ditong design is yung form natin. Sobrang simple. Tsaka yung mga text, di ba? Tsaka yung button. So simulan muna nating designan or gawan ng layout. Magandang division. Hindi tayo gagamit ng mga break na yan na hindi naman sumusunod ng ayos kapag lumiliit ang screen. So tatanggalin natin yung mga class na muna na to. Burahin na muna natin yung mga class na ginawa natin kanina. Since ang gagamitin nating class is Bootstrap class na. Okay. Yan, so malinis na. Tanggalin na rin natin yung style decoration sa ating link sa homepage. Okay, so simulan natin muna sa form. So paano designan si form? So according sa documentation ng Bootstrap is pagdating sa forms, so input groups nandito yan. Yan, input groups. Extend form controls by adding text or buttons before, after, or on both sides of any text. So just using the input tag. Mababasa na ni Bootstrap yan na ginagamit. Kailangan mo magkaroon ng design. So gusto niyo ba ng ganitong mga text box? Shiny text box. Pag kiniklik, nagkakaroon ng mga neon lights. Diba? So ang gandang tingnan. So let's try some of this text box.
na nandito ngayon. So let's say for example, pinakasimple lang, sizing, basic example. So dito, so kailangan natin ng ganito ng label na kung saan dito nakasulat yung last name, first name, tapos dito mag-i-input yung user. So paano natin gagawin yon? So i-copy nyo lang tong base dito sa example. So yan o, div class input group, span class. Makikita nyo man kung alin dito yung text box na yan eh. So may at na symbol. So ito yan, preferably. Ito yan yung buong text box na to. Ito yung nire-represent nitong codes na to. Placeholder username. Ano yung placeholder na tag or yung property na placeholder? Placeholder property is yun yung nakikita dito sa text box na parang sample text. Pero hindi pa talaga yan yung nakasulat dyan. Sample lang eh. Na kung saan pag sinulatan nyo, nawawala agad yan. Yan. Placeholder lang siya. Parang pangsamantalang nakasulat lang dyan. Para lang guide dun sa mga mag-i-input, di ba? Okay, so sulat ka, nawawala din siya dyan. Okay, so ito yung kopyahin nating buong div tag para na i-apply natin para dito sa ating form. So simulan natin siyang i-apply dito sa name. Or kayo dyan is siguro last name, first name. So saan nyo gustong i-apply, i-try. So indent lang natin para maganda ang alignment. Hindi tayo malilito. So ngayon, kung mapapansin nyo, yung at symbol, yung at na text, nakikita siya dito. So dito yon. So meaning dito natin ilalagay yung gusto nating title. So isusulat natin dito is name. Yan. Burahin na natin to ngayon yung mamaya na lang pala para makita nyo yung difference. So ito yung basic na div or basic na input box na ginawa natin sa ating form action. So ito ngayon yung enhance na based na sa Bootstrap. So name din, then ang input type is text, ganun pa rin. Ang class is form control. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na gawa na lahat ng properties. Tatawagin nyo na lang yung class. Kumbaga design na. Ito, kagaya nitong design na to. Naka-design na yan. So nasan yan? Naandito sa file ng bootstrap.min.css. Huwag nyo lang tangkain hanapin kasi napakarami niyan. So the only thing that you need to do na lang is pag-aralan na lang to, familiarize yourself with the bootstrap terminologies para madali nyong ma-practice or maalala yung mga classes. Yan lang ang kailangan yung tandaan dyan. So anong class yung nagbibigay ng ganitong klaseng look and feel? Na pag clinic nyo, nagni-neon lights siya. Okay? Tapos ang ganda ng kulay ng text box. So ang tawag dyan is form control na class. So tatawagin nyo na lang yung form control na class. Then placeholder. So let's say gusto natin placeholder is enter your full name. Okay. So yun yung lalabas dito na parang guide lang. Okay, so type text pa rin. So yung class na to ngayon si input group add-on. So panibagong class na naman to which is in-apply yung class na input group add-on sa ating span element. Under HTML pa rin yan. So ngayon, ito siya. Span. So kung gaano kalaki yung text, gaano karami yung sulat, is mag-i-span lang siya all over the text box. Yun ang ibig sabihin ng span. Ipo-full lang niya yung kulay, yung shading, kung gaano man karami yung sinulat mo. Okay, so let's try. Save natin para makita natin yung difference nilang dalawa. Then, refresh. Oops, walang output. So, dahil nasa welcome page tayo. So, balik tayo sa home page, which is nasa index na kasi talaga siya. Okay, so kung mapapansin nyo, nag-effect yung title, Group 20 Project, which is yung type natin dito ngayon. Yan, yung sa title. And now, ito na yung text box na bago natin ginawa. Kung mapapansin nyo, ito yung luma. Yung nasa pinakataas. So, iwalay lang natin ng konti para makita ninyo ng ayos. So, lagyan natin ng break tag para hindi masyadong mataas. Para hindi masyadong sumagad. Kita natin. Then, yung ating lumang text box, iwalay din natin sa bagong text box para makita talaga natin ang ayos. Okay. Then, refresh natin yung page. Okay, so nakita niyo yung difference nung pinaka-basic na input tag or input element, di ba? Sobrang simple lang niya, pati yung sulat. So dito, yung name natin, mayroon na siyang span, mayroon na siyang colorized na background. So ngayon, pag clinic mo to blue.
Under Bootstrap, ang text box is nagshi-shading, nagne-neon lights, di ba? Ang gandang tingnan. Okay, so ito na yung placeholder mo. Enter your full name. Pag sumulat ka ngayon dyan, di ba? Dito, konti lang ang difference. Almost the same naman pagdating sa text. Okay, so kung mapapansin naman yun, ninyo ngayon, ang problema natin is masyadong malaki yung text box natin. Sumagad siya, di ba? Kahit banatin natin yan, sumusunod siya, oh. Di ba? So that's the power of Bootstrap. Any size, any form factor, any size ng mobile application or ng screen is kaya niya mag-adapt. Wala magiging problema. Wala nang kahit kung ano-anong mga kino-codes pa para mag-adapt yan. Okay? So unlike nitong mga to, hindi siya sumusunod. Wala siyang pakialam. Okay. So paano natin i-fix yung size niya na let's say for example, ganito kalaki yung screen is hanggang dito lang siya. Say for example, hanggang dito lang siya. So according dun sa basic division natin, divisioning dun sa basic natin kanina about divisioning, di ba? So, specify mo na 3, let's say for example, ang division. So, that would be 1, hanggang dito ang first division. So, hanggang dito yung, ganito kalaki yung kakainin ng first division kung 3 ang kailangan mong columns. Di ba? So, ang text box mo, preferably is hanggang dito lang. The second division is hanggang dito. At the third division is yung hanggang dito. So, yun yung 3 columns. Now, sa Bootstrap, paano mo i-apply yun? In Bootstrap, meron kong tawagin is, saan na ba yun? Buttons, may ay wala pala dito sa components yun. So, nasa CSS yun. CSS, pasok tayo sa CSS. So, meron ditong kung tawagin ay grid system. Yan. Okay, so kung gusto niyo pag-aralan, basahin niyo na lang na maigi. So, pero ngayon, i-cover ko naman ng ayos sa inyo. Papaliwanag ko naman ng ayos sa inyo yung principles ng grid system. So, the grid system is simple as this. Say, for example, nag-specify ka ng ang maximum grid kasi or maximum columns kasi ng Bootstrap is 12. So, bilangin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, when you specify a column 12 or division, ang columns, ang ilan ang columns na gusto mo? 12. So, ganito siya katataba. Ganyan lang. Pag ni-specify mo ang 8, yan, ito na yung 8. Call medium. Column, ang medium ang size, 8. So, ganito siya kalaki. Then yung matitira which is 4, di ba? Kasi maximum is 12. So laging dapat total of 12. So tuwing gagamit kayo ng division, magko-column kayo, is lagi nyo tatandaan ang maximum dapat ng total columns nyo per row ha, is should be a total of 12. So 8 plus 4 is 12. So ngayon gusto nyo ng tatlong hatian. Gusto nyo lang tatlo, equally divided kahit gaano kalaki ang screen. Gusto mo pa rin is equally divided. So dapat call medium 4. Ayan na. So ganito lang siya kalalaki. At call medium 6, yan yung hati lang sa gitna. Okay? So, yun yung basic principles lang yan. Kung gusto mo ng 12, maliliit talaga. Let's say, ang dami mong mga fill up forms. So, litan mo, tig to 12. Okay? So, pag lumiliit ang screen, kung mapapansin nyo, sumusunod siya. Nyo ha? Yan o. So, now, pag sobrang liit na ng screen, ang call medium 12 mo, yung 12 mo na naging tigi-tigisang columns na lang sila, naghati-hati na lang sila, so tigi-tigisa is bumababa automatic. Kasi wala na silang ibang way kundi bumaba. At ganoon din sa call medium 8 at 4. At dun sa mga 4, 4, 4 at 6, 6, 6. So meaning may peace of mind ka, kumbaga. Kung ang magbubukas ng website na ginawa ninyo is cellphone, yung user, ang hawak, or tablet, or desktop, or laptop, wala kayong magiging worry na baka hindi nila ma-view ng ayos yung website na ginawa ninyo. Kasi automatic siyang nag-a-adapt. O, di ba? Nag-i-stretch siya ng automatic. O, di ba? Pag lumiliit yung screen at pag lumalaki. So, how to call those classes? So, just still using the div, the division, then calling the class property. The class, anong class? Anong property? Row. So, yung row meaning, nga pala, pag sinabi mong row is first row, second row, third row, fourth row. So, parang nagbe-break. Let's say, for example, nagro-row ka. Ito yung row mo, div class row. So, ang closing nito is ito. So meaning to say, itong lahat ng to na nasa loob ng isang row lang yan, meaning lahat ng div mo na yun is column na. Okay? Kung gusto mong pupunta na sa susunod na row na yung mga columns mo, mag-i-specify ka na ulit ng bagong row. Yan.
row, then closing row. Ano, ilang columns ang gusto mo dun sa row na yun? Dalawa. So, ito yon. So, kung gaano kalaki, specify mo na lang dito. Ayan, class call medium 8. So, testingin natin. Try natin ngayon dito. Apply natin dito. So, kay Florante, kay Florante pa rin tayo. So, burahin na natin yung luma. So, hindi naman natin kailangan na yan. Kailangan lang natin dyan is break para medyo hindi masyadong malaki ang sulat. Okay, so let's say for example is tanggalin natin yung mga breaks. Breaks. So, ngayon tanggalin na rin natin tong email, contact details. Burahin na natin. Then, gagawa na tayo ng bagong input fields based dito sa kay Bootstrap na input fields. Oops, sorry. Yan. So, ngayon, papalitan na lang natin ng pangalan, syempre. So, let's say, for example, ito na. Sundin na natin yung sa ating assignment. Last name, then first name, then middle name. Yan. Enter your last name, your first name, your middle name. Okay, then save. Okay. So now wala pa tayong sinasabi dito na row, di ba? So paano natin ngayon i-apply itong mga division, mga columns and rows na to? So let's say for example, gusto ko lang muna ngayon na sa isang row lang, isang pahabang row lang, is itong last name, first name, middle name is maghahati-hati sa tatlong division. So, paano natin gagawin yon? So, sabi nga, according sa documentation, kailangan natin siyang ipasok. Kung itong tatlong to is sa isang row lang, ipapasok mo siya or irarap mo siya sa isang class lang na row. Row. So, sino-sino yung mga div class na mga division tag or element na ipapasok mo sa isang row. So hanggang saan man yon is doon mo ilalagay yung closing nila. Okay? Oops, di mag-align ha. Yan yung closing nila ngayon. So meaning to say, itong text box tsaka yung last name to, tsaka ito is isang row lang sila kasi ipinasok mo silang tatlo dito. Yan. Kinulong mo silang tatlo sa isang row lang, isang hilera lang. Okay? So ngayon, ano ang sizes ng paghahati-hatian nila ng kapal or ng width, 'di ba? Yun pa nga yung isang kailangan natin. So para maghati-hati sila ng ayos, kada text box is kailangan mong bigyan sila ng div tag ulit kung gaano sila kalalaki dun sa isang row. So let's say div with a class of call -md medium. So, ano ang preferred natin sa tatlong text box sa isang row? Maghahati-hati sila. So, ilan ang columns na kailangan? So, di ba? 3. Siyempre. So, hatiin natin yung buong row sa tatlo lang. So, 3. Then, sino yung hanggang tatlo lang ang columns na division ng kakainin? So, ito yung first text box natin. Then, close na natin. Then, same din dun sa ating pangalawang text box. Siyempre. Bayan, hirap naman itong pasunurin Then call medium 3 ulit. Then close, syempre. If, oops. Then div with the class of call medium 3. Then close ulit. Okay. So ngayon, bawat text box has its own sizes ng width. That is because of the call medium then the value. Call medium then 3. Meaning, sabi ko nga kanina, dapat ang total na columns is dapat laging maximum of 12 lang. So kung sa isang row, so ito 'yon. Row opening at hanggang dito. So ito yung closing niyang row na 'yan. Tama 'yan nga. So dapat sa isang row, lagi niyong tatandaan
sa isang row kailangan a total of 12 columns lang. So ngayon sa isang row natin, ang columns is 3, 6, 9. Okay, so mali tayo ng counting ngayon, 'di ba? Kasi okay lang naman 'yan, hindi naman labis pero kulang. So okay lang din 'yun, wala namang problema. So meron lang bakante pang column. So para magsaktong 12 talaga is puwede nating ipasok dun sa dulo yung submit button natin. Cut natin, then pasok natin siya sa row. So nasa loob pa rin ng row, So bibigyan din natin siya ng division with the class of call medium 3. So para total ng 12 na yung ating column sa isang row dito sa row na to. Okay, save. So now 3, 6, 9, 12. Meaning to say, ito yung mga parting left side, medyo left side, then parting right side, bandang gitna, then dulo na tong part na to. So isang row lang lahat yan, dapat nating makikita ngayon. So testingin natin, kung naghati-hati sila sa isang row, refresh natin yung page. And voila. Okay, so kung mapapansin nyo, naghati-hati sila ng ayos. The last name, the first name, the middle name, and the button. So kakapiranggot lang yung button kasi hindi pa ayos yung button natin dyan. So ayusin natin na rin yung button. Saan na yung button na yan? Bakit yan kakapiranggot lang? Button type, submit. So ngayon, paano natin de-designan si button? So according sa Bootstrap, punta tayo ulit sa components, documentation, button groups. So meron silang mga classes na ready na. So just by specifying btn or button, tapos btn ulit, dash anong kulay ng button. So meron tayong default button, ito yon, yung kulay ng button na yan. So ano pa yung mga ibang kulay natin dyan? So ito yung mga iba't ibang klaseng buttons. Meron tayong drop down button. So nandiyan naman yung class kung paano tawagin yan. Yan. So single button drop down. So ito yung mga button na mga classes para dun sa color natin. So meron tayong kung tawagin ay button primary, btn success, btn info, btn warning, btn danger. So mag-testing tayo ng isa. So button type submit. Now, ano ang class nitong button type na to? So class is equals to btn, then btn, anong kulay ang gusto natin? Let's say primary. Primary. Then anong pangalan ng button? So submit, syempre. Then close na natin. Button. Oops, boron. Then save, then refresh natin. Then lagyan na natin ng break tong mga link na to para hindi masyadong nakadikit sa ating kanina, masyadong dikit eh. Naligo ako. Okay, so ngayon kung mapapansin nyo, meron ng itsura. Maganda na yung itsura ng button natin ngayon. So base pa rin dito. So ayan siya, yung primary. So ganyan yung kulay, the submit. So may mga gaps pa rin lang. So syempre hindi naman natin kailangan maging dikit-dikit talaga ng sobra. So si submit, napakalaki nung binigay natin na space para sa kanya. Hindi siya nag-full kasi base pa rin yung size ng button sa kung gaano kalaki yung text mo, kung gaano karami yung sinulat mong text. And ganoon din sa mga span. Yan, sa mga span dito. So kung gaano kahaba yung text mo, ganoon din lamang karami or kahaba yung kakainin niya dun sa shade ng span na yun. Para doon sa title ng inyong text box. Okay, so now, tatry naman nating pababain ito. So sabi ko nga, ganito sa example, pag maliit yung screen, automatic na bumababa ito. Lalo na doon sa mga smartphones at mga telephone. So testingin natin kung gumagana dito. Oops. So yan, kung mapapansin nyo, gumagana naman pala siya ng ayos. Di ba? Okay, so wala na tayong problema in case na ang mag-view ng ating website is maliit ang screen. Okay, so now maglagay naman tayo ng some title sa taas ng ating web page. So meron ditong kung tawagin is Jumbotron. Jumbotron is ito yung kanilang pinagmamalaking na
flexible component that can optionally extend the entire viewport to showcase key content on your site. So ito lang yung pang titling, magandang design nila pang titling. Nag-view talaga siya ng full screen sa taas. Parang pwede rin maglagay dyan mga slideshow, mga ganon. So try natin lagay yan ngayon dito. So anong codes niya? So nandito lang yan sa baba eh. Yan, Jumbotron class. Okay, so tawagin natin si Jumbotron sa loob ng body. So dapat on top yan bago yung form natin. Siyempre. Div class Jumbotron. Now, ang hello, yung na hello world is welcome to my first bio data form. Itagal natin itong p-tag na to na tuldok-tuldok. Wala naman yan. Then, button primary, button large. So, pwede natin gawin na ang kanyang tong button na to ay class button. Learn more. So, may pupuntahan yan. Diba? So, hindi naman siya link. So, tanggalin na lang natin din yan. So, pwedeng wag na muna for the purpose lang ng example. Kung gusto nyo lagyan na lang link yan, let's say for example, punta dun sa inyong topics. Diba? Pwede rin naman. Or dito na lang sa index page na rin lang talaga yung topics ninyo. Pwede rin naman. Refresh natin kung gagana si Jumbotron. Okay. So now, somehow, nagmukha ng web page yung ating sample lang. Itong pang demo lang natin na website. So because of the Jumbotron. Diba? Welcome to my first biodata form. So kung mapapansin nyo, masyadong sagad pala, nga pala, itong ating fill up form sa ating browser. So kahit banatin natin yan, hindi naman siya lumalayo doon. Ano? So para hindi siya masyadong sagad, is pwede nating i-wrap or ipasok tong lahat ng text box na to sa another div uli. Okay, so paano natin gagawin yon? So on top of the row, dapat on top of the row, is ilalagay natin yung div with the class of equals container. So bootstrap pa rin to, nasa documentation nila to. Bootstrap container. Then irarap natin sa div class container lahat, even yung row. Div. Meaning, ipapasok niya sa container lahat. So, yan, mapapansin ninyo, somehow, naka-indent na siya. Diba? Yan. So, kahit lumiit siya, hindi siya talaga mo makikitang sagad. Pangit din kasing tingnan kung minsan pag sobrang sagad eh. O, diba? May konting margin na ngayon. O, diba? Kakaroon na siya ng margin. Okay. So, now, that's it for our basic HTML design or layout. So for more questions, just post it again on my Facebook fan page or sa ating Facebook group page. Okay, once again, thank you and have a nice day.